So magbabakasyon kami kay pinagupitan ko si Sable. Then after nito, bumili din ako sa butika ng mga vitamin si Sable kasi wala nang vitamin si Sable dahil dadalhin ko nga to sa ano namin, bakasyon namin. Then bumili din ako ng mga gamot, si Tirisin, tsaka salbutamol kasi pang emergency purposes yan. Then pumunta nga pala kami sa puntod ng nila Danica at tsaka ng papa ko kasi nga 4th anniversary ni papa ngayon ay alis kami kaya nagtirik na lang kami ng kandila so medyo hindi pa maayos dito but soon naman ay maililipat na rin namin si Papa doon kasama kay Danica. Then after nito guys, umuwi muna kami sa bahay at nag-prepare nga ng dadali namin kasi madaling araw kami aalis. Then inayos ko na yung mga bagay. So isang box namin tsaka isang bag. So dahil pupunta kami sa bahay ng kapatid ko kasi doon kami manggagaling. So dumaan muna kami dito sa Alpha Mart kasi nagpa-cash in ako. Then nagpa-load din ako para hindi na ako maglo-load doon kasi isla yung pupuntahan ko. Then ito nga pala yung itsura namin dito. So naka-e-bike lang kami, hinati lang kami ni Daddy na naka-e-bike. So ito lang siya, Omega 1 box lang kami. Then meron akong isang bag kasi ayoko na maraming dinadala. So wash and wear na lang tayo doon. So 5 AM na nga kami nakaalis sa bahay. Kaya ito si Sable, bagsak talaga and tulog talaga siya. Lagi naman tong tulog sa biyahe. So ito nga pala itsura namin dito guys. So mega sardinas kami dito sa may likuran dahil libre naman yung pamasahe namin. So sumabay lang kami sa sasakyan ng ate ko dahil nagtitinda sila nga ng isda dito tuwing Sabado at Linggo. Kaya nakisabay na lang din kami. So bonggang-bongga yung position namin dito kasama namin mga coolers, ganyan. So dahil umaga pa nga and wala pa kaming breakfast kaya dumaan kami dito sa Jollibee para lang bumili ng breakfast sa social, diba? Charot. So light meals lang talaga yung in-order nila guys kasi para lang naman talaga to sa mga bata. Yung mga madalian lang na pagkain din. Then sa may unahan kasi nag-stopover kami para din kumain kami as dine-in na. Anyways, ito nga pala yung sinakayan namin. Then ginising ko na rin pala si Safely kasi tulog talaga to sa biyahe. Laging tulog to. Then kumain nga kami dito. And ano lang to guys, parang grill ano lang to, karinderya na may sizzling something. Then may mga tapsilugan, ganyan. Alam mo yung mga ganun. So ito nga pala yung mga menus nila. Then, ang in-order ko lang is sinigang para kay Sibli kasi nga gusto niya sabaw, ganyan. And sa akin, bang silog. Pero ang nangyari guys, ang kumain ng bang silog ako sa sinigang. Mas bet niya yon. So, mabilisan lang talaga yung kain dito kasi nga, anong oras na 8 AM na ata. Then, nasa, kami, dinalupihan na kami nito. Dinalupihan Bataan. Kung hindi ako nagkakamali ha. Then, balik na naman kami dito. And ito nga pala itsura namin dito sa loob guys. So, siksikan talaga. So, ang bilis na lang biyahe namin guys. Yan, dito na kami sa Subic. Then, ito nga pala guys, yung bangka na namin, sasakyan namin mamaya papunta ng isla. So, ayan siya guys. Then, punta kami sa food court guys kasi nagutom na naman ang mga person. Dahil na to 10 AM na to. Then, namili din sila ng mga groceries or what, mga kailangan din sa mga supplies doon sa isla. Then, ito nga lang naman yung kinain namin guys. Para groggy pa kami kasi medyo naantok pa kami dito sa mga part na to. Then, bumalik na rin kami ng bangka guys kasi sasakay na kami dahil babiyahe na kami ng isla. Anyways guys, mula dito sa Subic, pag binabiyahe namin to ng bangka is parang pinaka mahaba niyang biyahe is 2 hours. 1 to 2 hours guys yung biyahe. Depende syempre kung maalon yun. Depende pa yun ako pag maalon. And medyo kalmado naman ngayon. Pero hindi natin sure. So nung umalis nga kami guys, medyo maambon ngayon and parang cloudy talaga siya kasi medyo maulan talaga ngayon. But okay naman yung weather and wala naman bagyo. Parang lang din siya, parang thunderstorm kung mga ganon. Then guys, kalmang-kalma naman yung dagat and tingnan natin later kung medyo maalon siya or what. Nasa biyahe na kami and tulog na yung mga person. So mas maganda kasi na tulog mo na lang kasi nakakalula din and nakakahilo nga pag nagbabangka na ganito kahaba. So kalmado naman ang karagatan ngayon and medyo maayos yung biyahe namin and mabilis lang to dahil nandito na agad kami sa Isla Pitas. Anyways guys, sa San Antonio pala to, located sa San Antonio, Zambales tong isla na to, kaya walang way kundi babangkain talaga siya syempre. So sa karatig na lugar guys, maraming isla dito na kilala like Anawangin Cove, Nagsasakob, Silangin Cove. Then kung kilala nyo yon and familiar kayo sa Imanpulo ba yon, yan dito lang yan guys sa may tapat. So itong isla to guys is Isla Pitas to. So nandito na nga kami and finally we arrived safely. So sa isla na ito guys, puro mga isla lang yung nakatira. Then makakabili din kayo dito kung magagawi kayo dito guys, makakabili din kayo ng mga fresh na isda, as in fresh pa sa akin, charot. So anyways guys, ang sarap talaga ng vibes dito sa isla. Walang signal, walang wifi, walang electricity, as in talagang pure rehab. So yun lang guys for today's video, bye!